Jesus upang ipako, nasa lubong nila ang isang lalaking galing sa bukid. Ito'y si Simon na taga Sirene. Pinili nila ito at ipinapasan sa kanya ang krus kasunod ni Jesus. Sinusundan si Jesus ng maraming tao, kabilang ang mga babaeng nananaghoy at nananambitan dahil sa kanya. Nilingon sila ni Jesus at sinabi sa kanila, mga kababaihan ng Jerusalem, huwag ninyo akong tangisan. Ang tangisan ninyo ay ang inyong sarili at ang inyong mga anak. Tandaan ninyo, darating ang mga araw na sasabihin nila, mapalad ang mga bao, ang mga sinapupunang hindi nagdalang tao, at ang mga dibdib na hindi nagpasuso. Sa mga araw na iyo'y sasabihin ng mga tao sa mga bundok, bumuho kayo sa amin, at sa mga burol, tapunan ninyo kami. Sapagkat kung ganito ang ginagawa sa kahoy na sariwa, ano naman kaya ang gagawin sa tuyo? May dinala pa silang 2 salarin upang patayin kasama ni Jesus. Nang dumating sila sa dakong tinatawag na Bungo, ipinago nila sa krus si Jesus. Pinago rin ang 2 salarin, isa sa gawing kanan at isa sa gawing kaliwa. Sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Sino-sino ang tinutukoy ni Jesus na sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa? Ang mga punong saserdote at mga eskriba naghahanap ng mainam na paraan para mailigpit si Jesus. Si Judas Iscariote na nagkanulo kay Jesus sa halagang 30 pirasong pila. Si Pedro na may 3 ulit na tuwa sa ating Panginoong Jesus. Sa mga pinuno na mabantay sa templo, sa mga matatanda ng bayan na naroon upang dakpin siya, sa mga nandibak at humampas sa kanya, sa mga kaanib na Sanhedrin, si Poncio Pilato, si Haring Herodes, sa mga nagpako sa kanya sa krus, yung isang salarin na pumutya at pumuya sa kanya, sa mga kawal na nandibak, at sa lahat ng mga taong patuloy pa rin ipinapako si Jesus sa krus ng daigdig.